Mapagpalang araw pong muli mga minamahal. Kumusta na po kayo? Muli po magkaroon tayo ng simpleng devotion for today. Pero bago po tayo manalangin, basahin po muna natin. Sinasabi po ng Deuteronomy chapter 31 verse 6. Be strong and of good courage. Fear not, nor be afraid of them. For the Lord thy God, He is at that go with thee. He will not fail thee, nor forsake thee. Salamat po sa salita ng Diyos. Ama naming Diyos, dakil at makapangyarihan sa lahat. Marami pong salamat sa iyo pong salita na tunay nagbibigay po sa amin ng kalakasan sa bawat araw ng katotohanan. Nagmumulat po, O God, sa bawat sa amin. At kayo nga po, O Lord, na nagpo-provide din ng mga pangailangan namin sa bawat araw, maging ng mga biyaya, di man po kami karapat-dapat. Dalangin po namin, O Lord, na patuloy na pangunahan po aming mga buhay. Saan man po kami dalhin, sa bawat araw namin buhay, magtiwala po kami sa inong buong puso. At dalangin po namin, O Lord, sa magitan ng simpleng devotion ito, maging blessing po ito sa bawat sang nakikinig. Sa iyo lang pong papurit pa salamat, pinilalapit namin. In Jesus I pray. Amen. Alam niyo po mga minamahal, ito pong mga bagay nito pinapaalala sa atin ng Diyos. Ang sabi nga po, be strong and of good courage. Fear not. Huwag tayong matatakot sa anumang sitwasyon ng buhay, sa anumang kalagayan. At yan din po sinasabi ng Panginoon nung kausap niya po, nung last dinner po niya kasama mga disciples sa chapter 14 po ng book of John. Let not your heart be troubled. Ye believe in God, ye believe also in me. So kapag naniniwala po tayo, so wala akong dapat magpatigatig sa ating pananampalataya. Ang sabi ng Panginoon, in my Father's house have many mansions. If not so, I would have told you, I go to prepare a place for you. Ang ganda po ng piniprepare ng Diyos. Sabi po ito sa kanyang mga disciples. Na ito pong time na to na magkakasama po sila for 3 years. Pero nagpapaalam na ho ang Panginoon sa kanila. Ang sabi nga ni Peter, Lord, hindi pwedeng iwanan mo kami. Samantalang sabi po ng Panginoon sa chapter 30 ng book of John, Peter, hindi titilaw kang manok at 3 beses mo kung hindi din. Ito po nangyari. And ito po yung time na din na dinabi nila yung isa doon ay magbibetray sa kanila. Subalit mga minamahal, andun po yung trouble. Sabi ng Panginoon stop nyo yung trouble. Ganon sa ating mga buhay. Maraming bagay na nagbibigay ho sa atin ng kabagabagan At nawawala ho yung ating pananampalataya minsan sa mga nangyayari sa ating paligid. Well, in fact, nakikita ho natin ngayon sa social media na iba-iba ho yung mga opinion ng mga tao. At makikita natin, lalo na itong controversial na opening daw po ng Olympics, na itong 2024, mga minamahal, ay mockery daw po sa mga Kristiyano. Subalit mga minamahal, nalilimutan ho natin, ito hindi gathering ng mga Kristiyano. Sa halip ito ho'y paggunita sa kanilang Greek God. Alam nyo ba yung Olympics, mga minamahal, ay gathering po yan ng mga Greek gods na tinatawag po yung Olympus. At yung pong laruan nila, tinatawag ko yung mga games nila, ay tinatawag kong Olympia. At dito ho, dinadaos yung Olympics, mga minamahal. Ito ho ay hindi naman po gathering ng mga Kristiyano. At matagal na hong panahon na minamak na po ng maraming tao ang ating Diyos, ang ating pananampalataya. Yung pagdaraos ng iba't ibang tradisyon, yung pagdaraos ng iba't ibang mga parade, mga gay parade, yung mga LGBTQ. Yan ay pagmamak sa ating Panginoon ho, hindi ho ba mga minamahal? Kanya, ang kinakailangan natin gawin, huwag hong magulmihan ng ating puso. Sa halip mga minamahal, tayo po'y magpatuloy. Atin pong pagsimasiga-siga ng ating pananampalataya. Sapagkat sa mundong ito, maraming magbibigay sa atin ng mga alalahanin. Maraming kabagabagan ng ating mga puso. Sa atin pong pagsimula ng pasok, ay marami po sa atin din nagbibigay ng alalahanin. Wala pang mga gamit sa school, wala pang mga gagastusin sa ganito, sa ganyan. Huwag na hong magulmihan ng ating puso. Sa halip, magtiwala tayo ng buong puso. Katulad nga ng sinabi ni Haring David, mga minamahal, nung time na siya po ay nanghihina, sabi niya po sa Book of Psalms, the Lord is my light and my salvation, whom shall I fear? The Lord is the strength of my life, whom shall be afraid? Ganun na po tayo mga minamahal. At marami pong verses sa Bible na magsasabi po sa atin na huwag tayong matakot. Huwag magulmihanan ng ating mga puso. Kinakailangan mga minamahal na buo po ang ating pananampalataya at maunawaan natin yan sa patuloy na pagbabasa ng salita ng Diyos. Sapagkat ang katotohanan ay masusumpungan lang ho natin sa banal na kasulatan at dito lang ho tayo lalago sa ating pananampalataya. Sabi ho ng Bible, masasanctify lang ho tayo ng truth sa pamamagitan ng kanyang salita. Sapagkat thy word is truth. Kanya mga minamahal, kung nararamdaman natin sa ating puso nagkakaroon ka ng mga troubles,
pagkatiwala lang po natin sa ating Panginoon. Kung pinanghihinaan ka ng faith, lapit ka lang sa Panginoon, sapagkat ang Diyos ay bibigyan kanya ng kalakasan, bibigyan kanyang kaunawaan, saan man tayo dalhin, saan man tayo palarin. Naniniwala tayo na ang Diyos kahit kailan, hindi niya tayo pababayaan. Kapag ang Panginoon ang siya nating sandigan, saligan, anumang sitwasyon ng buhay natin, di niya tayo pagkukulangin. Kanya mga minamahal, huwag pong magugulimehan na ng ating puso. Sa mga nakikita natin sa social media, naku, mararatil lamang, manghihina lang tayo. Ang kinakailangan nating tiyakin at sariwain sa ating puso, yung ating pong tamang relasyon sa Kanya. At higit sa lahat, yung naisin ng Panginoon na ang bawat siya huwag mapahama, kundi come into repentance, magkaroon ng relasyon sa Kanya. Sapagkat yan ang nais ng Panginoon eh. He comes, sabi nga ng Bible, to save which was lost. Ikaw at ako, tayo mga lost noon, naabot lang tayo ng biyaya ng Diyos. At yung biyayang yan din ang ating ipabatid at ipaabot sa lahat ng tao, higit sa lahat sa ating mga mahal sa buhay. Sapagkat ang Diyos ay tiyak na babalik, ang kanyang pagbabalik ay malapit na. Yun ang dapat nating paghandaan. At makakamtan lang natin na tayo makapiling niya sa langit na bayan kung tama ang ating relasyon sa Kanya sa pamamagitan lamang ng ating Panginoong Hesukristo. Binata niya na ang ating mga kasalanan, inako niya na ang ating mga kasalanan doon sa krus ng Kalbaryo. Siya ay nabayubay, pinahirapan doon. Siya ay namatay, inilibing, at pagkatapos ng 3 araw siya ay nabuhay na magmuli. Siya ay umakit sa langit. At mula nung umakit sa langit, sabi ng Bible, pinaghahandaan na tayo ng lugar na kalalagyan. Siya ay muling magbabalik. Iyan yung po ang ating inaabangan ng lahat ng tao. At nawa, bago siya muling bumalik, ay natiyak na natin sa ating mga buhay na tayo ay may tama ng relasyon sa Kanya. At magbabalik lamang ang Panginoon kung naipahayag na natin ang mabuting balita sa lahat ng mga tao. Kaya wag po tayong titigil, wag tayong mapapagod, wag tayong magugulmihanan. Kung nakukulang man tayo sa mga material na bagay, hayaan lang natin. Sapagkat ang pananampalataya natin, sinasabi ng 1 Peter 1:8, mga minamahal, whom having not seen, ye love, in whom, though ye see him not, yet believing, ye rejoice with joy unspeakable and full of glory, receiving the end of your faith, even the salvation of your souls. Napakaganda mga minamahal, sapagkat ang pananampalataya po natin ay hindi sa mga bagay na nakikita, kundi sa mga bagay na sinasabi po ng banal na kasulatan. Sapagkat ang pananampalataya po natin mga minamahal, ang ating pong pag-asa ay ang ating pananampalataya sa Diyos na buhay. Mula noon hanggang ngayon, kahit kailan mga minamahal, si Kristo po hindi nagbabago. Siya ang noon, ngayon at magpakailanman. Ang sabi po ng banal na kasulatan. Kaya, anong dahilan para maglumihan na ng iyong puso? Sa halip, ibigay natin, ilagak natin ang ating buong pananampalataya sa Diyos na buhay. Kay Kristo, sabi nga po ng Bible, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Sapagkat inako niya ang ating kahihiyan, ang ating mga kasalanan, nagtagumpay po siya. Kanya mga minamahal, huwag magugulumihan na ng iyong puso. Sa halip, maging matapang tayo, maging matatag tayo, sapagkat ang Diyos ay muling magbabalik at tayo makakasama niya doon sa langit na bayan. Nawa, sa simpleng paalala po ng salita ng Diyos ay pinagpala po tayo sa araw na ito. Tayo po yung manalangin. Ama naming Diyos, dakil at makapangyarihan sa lahat. Marami pong salamat, O God, sa iyo pong mga salita. Ikaw po, Lord, ang aming kaaliwan sa mga pagkakataon ng aming buhay na kami po minsan ay gugulmihanan. Dinadapuan po kami ng panghihina ng pananampalataya. Patawad po, Ama. At dalangin po namin, O God, na patuloy kayo nga po mangusap sa bawat puso. Higit sa lahat, sa mga kapatid po namin, sa mga kaibigan po namin, kamag-anak namin na wala pang tamang relasyon sa iyo, nawa ito na po yung tamang pagkakataon at panahon na buksan po ang bawat puso, tanggapin ka, Panginoong Jesus, bilang Diyos tagapagligtas ng bawat buhay at pagsisihan po ang bawat kasalanan. Sapagkat ito lamang po ang kaparaanan upang makapiling ka po namin sa langit na bayan. Pinagkakatiwala po namin ang lahat, O God. In Jesus we pray. Amen. Muli po, mapagpalang araw sa bawat isa, and God bless us all. Thank you po.